Eto na! Eto na! Eto na nga guys, ang sinasabi ko sa inyo, na wala po talagang lihim ang hindi po nabubunyag. So ngayon guys, hugas kamay po. Hugas kamay! Oo guys, hugas kamay po. Itong si Kaindayan, laban po sa aligasyon, akusasyon, bintang ng di umano'y dating inaabuso ni Pastor Apollo Mosiki Buloy na nagtrabaho po sa kanya bilang isang landscaper. So ngayon guys, itong aligasyon kasi ni alias Rene, abay umuuwi daw po sa Glory Mountain itong si Pastor Apollo Mosiki Buloy. So, sakay po ng isang chopper. At pag umuuwi daw po itong si Pastor Apollo Mosiki Buloy, abay meron pong daladalang malalaking bag. So, ang laman po ng malaking bag, kitang-kita po ng kanyang dalawang mata ay iba't ibang uri, iba't ibang klase po ng mga baril. So nakita niya din po na itong si dating Pangulong Digong at noong dating Mayor Sara Duterte, nakita niya na pumupunta din po sa Glory Mountain, di umano itong si Vice President Sara Duterte at ang kanyang ama. At pag umuwi po, abay mayroon na pong mga daladalang iba't ibang klaseng baril kasi dala na po nila yung bag na nilalatag po sa tent na ini-inspect for target practice ni Pastor Apollo Mosiki Buloy. Dala-dala na po nila yon. So ngayon guys, yung pinakatanong dito, kung dinalaman at kung totoo man po itong aligasyon ni alias Rene, itong mga di umano'y baril na to, iba't ibang klaseng mga baril na to, ang tanong, rehistrado ba? Ha? Kasi guys, pag hindi po yan rehistrado, meron pong tama. Meron pong i-connect natin guys sa binitawang statement dati ni former Senator Miriam Defensor na itong si former President Rodrigo Roa Duterte ay kandidato ng mga alams na. Diba? Mga taga-jundo ko, no? So, sino nga ba ang mga gumagamit ng mga baril na hindi rehistrado? Oh, ngayon, panoodin muna natin tong video ni former Senator Miriam Defensor. Duterte has already been announced, if accurately, by the Inc. as their official candidate. But he is also accepted as the official candidate of the NPA. So we have an NPA candidate. Papayag ba ang CIA na sinasabi may relasyon sa asawa ni Grace Poe na mananalo itong mga komunista? Santiago believes the alleged ties between Duterte and CPP would put the country in danger should the mayor win the elections. It's very dangerous dahil pag hindi nakuha ng taong kamukha niyan, ang kagustuhan niya, baka gagamit ng dahas. That they will go out in the streets with guns, firing at people who are not with them. There is no ideology involved here. It's all pure personality. The senator adds, this is the reason the CIA has been keenly observing the conduct of elections in the country. I don't know how much money they've been given for these elections, but CIA always keeps a wary eye on Philippine elections. Her advice to those who are still undecided on their candidate, they should pick someone who will not put the country at risk. I'm saying that they should not vote for Duterte because they should vote for me. Ron Gagalak, ABS. Diba? Narinig nyo? So kung totoo man po itong aligasyon di umano ni alias Rene na pumupunta po itong si former President Duterte at si noong dating Mayor at ngayon Vice President Sara Duterte para kumuha ng mga allegedly gun kasi parang naging gun supplier itong si Kibuloy according din po sa statement ni Arturo Las Cañas, abay baka nga may katotohanan itong sinabi ni former Senator late Miriam Defensor. 'Di ba? Kasi guys, ganito yan si Duterte
Siya yung tipong gumagawa ng problema at the same time, siya din yung tipong sasagot sa ginawa niyang problema for publicity. 'Di ba? Para masabing may care ko, no? You know what happened to the war on drugs? 'Di ba? Ayaw niya sa droga. Pero, according to the statement of our dating hitman, di umano, self-confiscated dating hitman ni former President Duterte, abay, siya po ang Lord of all the drug lords ng Southern Mindanao. Anyway, ito po yung pahayag ni Vice Presidente, yung kanyang pagiging hugas kamay. Abay, nilipat guys ang issue kay Martin na namumulitika daw po ito. Nakakaloka. Anyway, ito yung balita, News 5. Pakiala Wait lang. sa mga Umelta si Vice President Sara Duterte sa akusasyong tumanggap daw siya noon ng mga baril galing kay Pastor Apollo Kibuloy. Nagpasaring din siya sa mga nag-aambisyon daw na maging susunod na Pangulo ng Bansa. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo paratang atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Yan ang buwelta ni Vice President Sara Duterte laban sa siniwalat kahapon sa Senado ng isang alias Rene. Dati siyang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nakaranas umano ng pang-aabuso kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang akusasyon niya kay BP Sara, dati raw nagpupunta sa tinatawag na Glory Mountain ang Noy Davao City Mayor kasama amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pag-aari raw ni Kibuloy ang lugar na napupuntahan lang daw sakay ng chopper. Nakita raw ng dalawang mata ni alias Rene na minsan dumating sa Glory Mountain si Kibuloy. Bitbit ang mga bag na may lamang mga baril. Ano-ano yung... Inilatag ito at kalaunay ibinigay sa mag-amang Duterte. Hindi yan direktang itinanggi ni BP Sara. Pero hindi na raw siya nagugulat. Nagpahaging din siya ng posibilidad ng pamumulitika. Sa kasaysayan ng Pilipinas, naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring issue laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging... So, aminado siya. Kahit anya atakihin siya ng mga paninira sa mga susunod na araw, buwan o taon, sa trabaho lang daw nakatuon ang atensyon ng Vice Presidente. Wala pa rin bagong tugon sa akusasyon si dating Pangulong Duterte. Pero ayon sa kanyang dating presidential spokesperson na si Attorney Salvador Panelo, imposible namang makapagdala ng mga bag ng baril sa sinasabing Glory Mountain kung chopper lang ang sasakyan. Masyado yang mabigat. Wala ko, ba't siya magdadala ng ganito? Di ba? Tapos sasabihin, Anyway, wag na natin panoodin yan yung kay Panelo. Nonsense naman. So, di ba, nabanggit niya din pala na pag-aamin niya na ang Vice Presidente po ang pinakapangunahing tumututol sa Presidente. So, basically, inaamin mo na yung mga pamamalakad ni President is hindi dahil sa ayaw mo, kundi talagang tumututol ka talaga. Ano ba naman yan, Bebe Enday? Mukhang nahuhulog nga po, guys. Ang sarili niya, sa sarili niyang mantika. See? Diba? Kasi guys, you know yung sinasabi ko sa inyo, kung totoo man po itong aligasyon, di umano ni alias Rene sa mag-amang Duterte na may mga issue sa baril, kung hindi, ang tanong dito, rehistrado ba to? Kasi guys, kung hindi po to rehistrado, diba, nagigets nyo ba yung punto ko? Sino po yung mga gumagamit ng mga guns na hindi rehistrado? Diba? Anyway, kailangan talaga guys magkaroon ng further investigation dito kasi pag meron pong usok, malamang at sa alamang meron pong apoy. Pag merong apoy, merong usok, merong usok, merong apoy. So I think hindi to talaga pawang paninira kasi hindi naman po siya tumanggi. Wala po siyang pagtatanggi. Ang sagot niya, binweltahan niya dito, namumulitika. So meaning to say, aminado nga siya na pumupunta siya sa Glory Mountain. So totoo nga ang di umano'y pahayag ni alias Rene na dating trabahante bilang landscaper ni Pastor Apollo Kibuloy at di umano'y inaabuso niya. So, nakakatakot. Kaya nga guys, sinasabi ko sa inyo, kung ayaw nyong maulit muli ang eksenang ganap na
nagkaroon ng madugong war on drugs, abay, no to Duterte na. No na. Kasi, parang ang ginagawa nila, sila yung nagkikreate ng sarili nilang problema at the same time, sila din yung gumagawa ng solusyon for publicity. Diba? Ganun po yung nagiging daan nila eh. So anyway, yun lamang ho guys. So that's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.